back to VP Sara, kayo na rin mismo nagsabi na there were episodes na parang hindi kayo okay. Paano humantong uli sa pagiging okay kayo after those series of challenges? And sabi nyo nga kanina, parang may ginamit kang salita yung parang pahamak. Paano kayo nakapuli dito sa puntong ito na in-endorse ka niya? Hindi, talagang, hindi, parang nagkakainisan lang, di ba? Yung term ng hukayin, alala ninyo yun? Nagalit yung mga Ilocano doon, nagalit din sa akin bakit hindi ako nag-react violently. Kaya sabi ko sa kanya, ano ka ba? Ba't mo sinasabi ang ganyan? Yun lang naman. Pero sa kabila nun, parang sinisisi ko rin ang sarili ko kasi parang dinamay ko siya sa gulo, nananahimik na siya, nag-file na siya bilang mayor ng Davao, kinalagkad ko pa at sinabi ko, sige na, mag-vice president ka. Hindi ko naman akalaing kailanman nahahantong sa ganito. Totoo naman yung sinabi niya yun. She was the one who advised Sara, namilit talaga, na mag-vice president si Sara kay PBBM. Totoo, ayaw naman talaga eh. Isa sa mga malapit kay Sara, nagsabi sa amin yan, na kung alam niyo lang yung dahilan kung bakit tumakbog VP yan, naiiyak kayo. Kasi ayaw niya ho talagang tumakbo. Dahil nga maliliit yung anak niya. Mas preferred niya yung mag-mayor na lang ng Davao. So kasalanan nga naman talaga ni Amy. Pero yung para sabihin niya na ipahamak niya si Sara dahil nag-tandem dito kay PBBM, naku, malaking kalokohan naman yun. Bakit? Wala namang ginagawang masama si PBBM kay Sara. Di ba? Wala naman silang ginawang ganun eh. Oh, ang una pa nga nito, sila pa nga nagtangkang sibakin sa pwesto sa SMR. Naalala nyo yon? Yung the birth of Tambaloslos. Yun, doon yung nagsimula eh. So, ano bang ginagawa ni Martin Romualdez dun sa kanila? Ano bang ginagawa nito ni PBBM sa kanila? Wala naman. 'Di ba? Hindi pa rin naman pumuputok doon yung issue ng confidential funds. Oh, so what's the problem? Buhaya lang talaga sa kapangyarihan. Bakit kailangan ipwesto agad si Gloria Arroyo? Oh, in fairness, bakit kailangan maipwesto ka agad 'yon? 'Di ba? Kasi may umaming kongresista eh. Sa Korea pa sila kinumbinsi sila. Doon pa sila miniting. Bakit? Kasi para hindi ma-wartap yung kanilang conversation if it's over the phone. Para hindi masundan sila. 'Di ba? Kagaguhan. Grabe naman to, hindi ko akalain talaga. So ma'am, you regret, in a way, engineering UniTeam after what happened? Ang taas-taas, ang tayog ng pangarap namin na magkakaisa ang bansa, na wala ng politika na isasantabi ang bardagulan, ang lumang politika na napaka-toxic. Wala na yon. Yun ang iniisip namin North and South, solid na solid. Wala na tayong gagawin, kundi magtatrabaho para sa mga magsasaka, ibabagsak natin ang presyo ng bilihin, lahat ng PWD, matatanda, solo parent, tutulungan. Ang dami-dami namin pangarap, mag-uunlad ang Pilipinas. Nako, wala pala nangyari, kundi, ayan, bumalik nga sa bulok na politikang... Ang tanong, sino salarin doon? Sinong gumawa nun? Diba? Alam nga naman yung presidente ang mag-initiate ng ganun. Tarantado ho na literal ang presidente na gagawin niya na mapahamak ang kanyang bansa. Diba? May maganda kayong layunin. Unity nga eh. Diba? Ayun nga yung nakakapikot sa Pangulo. Sabi ko nga, the number one failure of this administration is pagiging passive ni PBBM. Di ba? Napaka-passive ng Pangulo natin sa mga paninira sa kanya, sa mga atake sa kanya, focus dun sa trabaho. Ang nangyari, lumaki yung ulo ng mga mapanira. Di ba? Lumakas yung mga mapanira. Oh. Kasi mali rin naman yung notion na hayaan na lang natin yung mga yan, kesyo malalam naman ng taong bayan yung katotohanan. Ang problema ho, hindi ho lahat ng mga Filipino aware sa nangyayari. Hindi lahat aware sa mga batas. 'Di ba? At kung alin yung lagi nilang nakikita, lagi nilang naririnig, yun ang napapaniwalaan nila kasi nagmumukha itong tama. Yung failure ng administrasyong ito, hindi nila agad in-address immediately yung mga paninira, yung mga pag-atake. Lumilitaw sa kwentong ito ni Amy, si PBBM pa ngayon na nagsimula ng gulo at naghihigante. Ano to? Gusto niya konsentihin forever si Duterte. Di ba? Hindi po nire-recognize ni Amy ang human rights.
Wala siyang pakialam sa ngalan ni Digong. Away ng away. Ma'am, last 2 questions from my end. First, anong message ninyo kay President Marcos? Siguro, ang sasabihin ko na lamang, Holy Week, magmuni-muni tayong lahat, ipagdasal natin na maiwas to ang pagkakamali. May pagkakamali rin naman ako at hindi ako kung minsan nakikipag-usap ng maayos, pero sana mag-usip-isip lang tayong lahat. At Aminado di ba? Hindi siya nakikipag-usap ng maayos. Kasi nga, DJ Byron, di ba, pre, kung ginagawa niya yon, pwede niyang abangan ng kapatid niya sa bahay ng nanay nila. Ba? Pwede yun Abangan niya ron. Ngayon, abang-abang siya ron. Pababa ka rin dito. Pagbaba mo rito, usap tayong dalawa. Di ba? Hindi niya ginagawa. Pwedeng gawin yun communication. Ang solusyon sa lahat ng mga alitan ng magkakapamilya, mga di nagkakasundo. Mag-usap-usap ng malaman ng dahilan. Di ba? Diyos ko. balikan yung mga turo ng aking ama. Utang-utana ako rito sa tatang ko, turo aming ama, turo ng aming ama. Hindi nga niya niyayakap yung turo ng ama niya Di ba? Napaka-confident lang kasi ni Aimee. Dahil naniniwala pa ho si Aimee sa mga loyalista nga. Para ho sa akin ngayon, wala na ho dapat na loyalista nga. Ang meron po ngayon dapat loyalista. Na ibig sabihin, alisto. Di ba? Loyalisto na po dapat ngayon. Naniniwala sa kanyang kapatid, nakasuporta sa kanilang kapatid, ginagalang ang kanyang magulang, kinikilala ang legacy nito, pero ang desisyon nila ng pagpili ng leader ay nakabase na po hindi sa pamilya, sa apelido, nakabase na po sa track record. Kakayanan, may nagawa ba to? Kaya ba nitong gawin? Di ba? Pipili ng magiging public servant na mayroong kakayanan dahil ito'y kanilang kinabukasan ang nakasalalay dito. Di ba? Ganun na po dapat. Ay nako. Tiwala pa rin siya. Nabibit-bitin kasi siya Hanep, no? Ang ganda ng kay PBBM. PBBM, magnilay-nilay ka raw. Bumalik ka sa tamang landas. Lumuhod ka. At sambahin si Digong. Ma'am, second, may ultimate question. Yung tatay ko kasi, tuwing Holy Week, nagre-retreat yun Pupunta yun sa monasteryo sa Baguio. Hindi ganyan rin gawin daw ni PBBM. Sasalita isang linggo, hindi kakain ng maayos, hindi matutulog, kundi sa maliit na teheras, dala-dala niya ang kanyang kabinete, ang kanyang mga general, para magmuni-muni. Siguro kailangan nating lahat gawin